Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo'y bumabiyahe po. Pero yun nga, gagamitin ko yung panahon. Ano naman maluwag naman ang daan. Para maipart 2 natin yung nung Sunday kasi maikli lang yun para lang makapag-pray tayo. Pero meron akong isinusulat kasi nga malapit na pero maraming maraming research work. Buti na lang talaga may AI. Hindi ko kaya kung walang AI, hindi ko magagawa lahat ito. So napakabuti ng Diyos na talagang provision ng Diyos. Pero yun nga, yung AI kailangan ng yung mga talagang born again talaga na mga pastor tsaka mga theologian na gagamit ng AI. Tsaka kumbaga, kasi as we use AI, natitrain din siya eh. Kung hindi, talagang magiging masama talaga ang AI. Gagamitin talaga ng kaaway. Tsaka yung deception. Kasi maniniwala ang mga tao eh. AI eh, di ba? Matalino ito, AI to. So, kung sa karanasan ko, una sa lahat, sa AI, talagang liberal Christianity talaga ang ang theology niya. So, iba yung liberational yung liberational theology or liberation theology para palayain ang mga tao, di ba? So, liberational naman talaga ang ang Bible, ang Panginoon, di ba? At ang Bible, ang gospel. Pero yung liberal kasi para sa sarili yon, para masunod yung aking gusto, masunod ang tita ng laman, hindi serbisyo sa ibang tao kundi serbisyo sa sarili ko, di ba? Sa ibang tao rin kasi kung gusto kong hindi na sumunod sa mga salita ng Diyos, sa batas ng Diyos, at maging yung talagang makasalanan, immoral, di ba? Ganit, etc. Magnanakaw, mandarambong, manloloko, manggaganso, kailangan ko rin ng mga taong katulad ko. So, yung nga, liberal yun. So, pero yung liberal theology, yun talaga yung root nun para moral autonomy. Ayan. Moral autonomy, moral self-government. Ibig sabihin ng autonomy, kasi nomos, batas, di ba? Yung auto naman, sarili. So, autonomy means sarili ko ang batas, di ba? Ako ang batas ng sarili ko. So, yun yung original sin, di ba? Ni Adan, na you will be like God, knowing good and evil. Kaya yan ang niya at its heart. Pero yung niya kasi, yung first layer, parang first layer manifestation niya, wala lagi yung cross. Sa AI, andyan yung resurrection, yung the kingdom, the reign, di ba? The inaugurated reign, okay sa kanya yan eh. Pero pagdating sa crucifixion, missing talaga eh. Oh, missing. Talagang kailangan idagdag mo yung Ako, ganun ang karanasan ko ah. Dinadagdag ko talaga yung crucifixion. Yun ang number 1. Trinity, okay din sa kanya eh. Yung talagang the cross. Talagang yung Jesus died as our substitute. Specifically yan substitutionary atonement. Yan ang missing lagi sa mga output ng AI na kailangan kong idagdag. Pag dinagdag mo na, pagagandahin naman niya, dadagdagan niya rin, pagagandahin niya rin. Tama naman yung dinagdag niya, di ba? Pero yung hanggat maaari, talagang lolokohin ka talaga. Deception siya. I-deceive ka talaga niya. May appearance ng Christianity pero wala yung cross. Karanasan ko yan. Ilang beses na yan. Yung cross talaga i-insist mo. Okay? Pangalawa, yung salvation by faith. Yung faith.
Okay sa kanya yung repentance, okay sa kanya yung yung righteousness, faith, dadagdag mo talaga yung faith. Truth, okay sa kanya yan. Tapos righteousness niya, yung faith ayaw niya yan. So dalawa na, cross saka faith, Yung pangatlo, justice. Talagang justice, talagang kailangan nga i-insist mo yung justice, isiksik mo talaga yung justice. Okay sa kanya yung righteousness, okay sa kanya yung freedom, mga ganyan, okay yan. Healing, okay sa kanya yan. Talagang kusa niyang ina-output yan. Pero yung yung tatlong na yun, may dadagdag pa ako pero unang tatlo, yung cross, yung faith, at saka yung justice. Importante yung justice kasi righteousness is justice and justice is righteousness. Isang Greek word lang yan. Diakusune. Kaya yung Romans 1:16, mahal na mahal natin. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as is written, the righteous shall live by faith. Pwede mo talaga i-translate siya na at talaga namang mas maganda nga Ngayon ko na Kasi talaga pambubulag talaga tong ginagawa nila sa atin So sabi, pati yung mga theologian, sabi pati mga pastor. Sabi di ba righteousness, di ba? Okay din 'yon, di ba? Pero nawawala yung justice Tsaka yung righteousness parang ang dating sa akin parang religious siya Pero yung justice kasi social, di ba? Ang diakusune, it is justness dash righteousness. Kasi in relation to God, in relation to yourself, and in relation to your fellow human beings. Kaya both siya, yung religious saka social. Spiritual saka social. Di ba? So, sa kanila talagang inaano nila yung spiritual. And it's amazing. Paano nila prinogram yan? Lahat may bias talaga. Grabe ang galing nila. Paano nila na-program? Ngayon, ganun din nila pinoprogram ang sangkatauhan. Ganun din nila pinoprogram ang sosyedad, ang lipunan. Na minimize o kaya set aside yung the cross, faith, at saka yung yung justice. So yung tatlo yung pang-apat yung mga itim. So siyempre nasa justice na tayo, di ba? Ngayon pag pinag-uusapan yung justice, okay sa kanya yung kailangan yung land rights ng mga indigenous ang gamit niya. Gusto niya indigenous. Pinapalitan ko ng native. Yung righteousness pinapalitan ko ng justice o kaya justice dash righteousness. Para talagang inaano ko talaga siya, kinokorek ko talaga kasi ang lalabas talagang liberal talaga yung essay pagka sinunod ko yung gusto niya. Nila kasi ang dami nila 6 yung gamit ko Isa lang ang binabayaran ko, 5 libre. So ngayon yung sa itim, meron yun yung the indigenous people, ganyan land rights ang gamit niya. Pinapalitan ko yun ng land back, hindi lang land rights, land back. Isoli nyo yung mga lupang yan. Ewan ko paano lang siguro may mga taong nakatira na So, syempre may mga titulo kanila na yan, di ba? Pero yung mga lupa na hindi pa na-occupy, isoli na sa kanila, di ba? Tapos may mga treaty. Anyway, land back ini-insist ko yung land back. Tapos isinisiksik ko yung reparations for foundational Black Americans. Reparations for Black Americans. Palaging missing yun. Talagang linulupig nila. Ini-erase, yan ang word. Ini-erase nila ang mga itim, mga kapatid.
Talaga yan, totoo yan. Masasabi ko sa inyo yan. Sa yung person to person na experiences at saka sa AI. Grabe talaga. Ang pinakamabigat sa AI na hindi ko makalimutan, ayan, yan, sa mga text ganyan eh. Ang pinakamabigat yung yung pati Claude, akala ko nga okay na yung Claude eh, pero yung meron pa rin talagang hawak niya major investor si Jeff Bezos. So anyway, yung pinakamalalang naranasan ko, meron akong pinost tungkol dyan eh, di ba, na talagang malinaw na pinakita ko sa inyo. Nasa website ko, nasa mga reel, hindi ko nakalimutan ko na which one, pero meron yung time na talagang lumabas talaga yung yung sa ChatGPT, focus on ChatGPT. Talagang racist na garbage in, garbage out, mga kapatid. Talaga yan ng computer engineering yan. Pag nag-aral ka ng computer science o computer engineering o information, garbage in, garbage out. Computer lang yan eh. Di ba? Wala namang utak yan, wala namang kaluluwa yan eh. Kung ano yung ipapakain mo, yan din ang lalabas. Kung ano yung input, yun ang out. Yun ang gagamitin para sa output. So kung garbage ang ipapasok mo dyan, isusubo mo dyan, ipapakain mo dyan ay garbage, basura din ang lalabas. So kung racist ang ipapakain dyan, ay racist din ang kalalabasan. Ayun nga, ganun na nga ang nangyari. So ngayon, ito yung pinakamalala. Meron yung yung goodies na yung i-post ko nga ito sa inyo. Para makita nyo yung goodies, mga bata sila, di ba? Mga bata muna sila. Tapos nagpe-pray sila, nagba-Bible study sila, naglalaro sila sa sa playground, tapos may mga ibang kalaro na sila. Maya-maya lumalaki na yung grupo nila, nadadagdagan na yung grupo nila. Lumalaki na yung small group nila. Hanggang sa lumaki na sila, di ba? Malalaki na sila. So ngayon may mga dating kasamahan nila na siguro nag-aral na, lumipat na ng lugar, Christian pa rin, pero wala na sa grupo nila, nasa ibang church na, ganyan. So yung naiwan, may mga bago naman sila ngayon kasama, di ba? Ngayon, siyempre laging may itim, di ba? Tsaka ngayon ganito rin kasi. Kaya yung African American na term, ginawa, pinili ko Black American instead of African American. Kasi segue tayo para lang maintindihan nyo bago ko balikan yung kwento tungkol dun sa goodies, yung mga bata na lumaki na. Okay, na multi-ethnic sila. At ipaliwanag ko lang itong tungkol sa sa yung African American, Black American, saka yung foundational Black American. Yung African American kasi para silang immigrant, kaya Filipino American. Talaga Filipino American tayo, di ba? Forever kasi hindi naman tayo original dito eh. Filipino tayo originally na kung magiging citizen ako, Filipino American na. Di ba? Never na. Pag nagkaroon ako ng mga anak, Filipino American din. Hazard reported ahead on I-580 east and half a mile. You're still on the fastest route. Okay. Yung maps. Anyway. So ayaw kong gamitin yung African American kasi sila white American sila. Wow. Dapat tawagin silang European American, di ba? Kasi silang immigrant. Hindi sila white American, European American sila, di ba? Okay? Yun, European American talaga. Ngayon, pero ginagawa nila white American sila ba? Talagang sila. Parang ka-level nila yung mga Native American, para silang original white American. Di ba? So ngayon, yung anyway, segue ulit. Yung indigenous American parang pampalabnaw para sa akin eh. Mas maganda yung native eh. Native American. 'Di ba? Native talaga sila dito. Kasi yung indigenous hango pa yan sa Italian yata o Latin sa Latin.
Hango pa yan sa Latin. So, anyway, yung native mas maganda. So, yung white American, parang linelevel nila yung sarili na sa Native American, di ba? Tapos yung African American, parang immigrants. Hindi. Hindi naman nag-immigrate dito yung mga itim eh. Ano sila? In-enslave. Inalipin sila at saka sila linipat dito by force. Saka sila ginawang trabahador. Kawawa sila. Walang sweldo. Mula madaling araw, alas 3 na madaling araw, hanggang alas 10 ng gabi. Nagtatrabaho yung mga yan. Grabe sila, yung mga ninuno ng mga foundational black Americans. So anyway, kaya ayoko silang tawaging African Americans para hindi yung parang immigrant ang dating nila, di ba? Ngayon, di okay yung black Americans. Pero yun nga, kasi ang nangyayari din, pag sinabi mo ng how's the population of population ng mga African Americans o black Americans, dumadami sila. Dumadami, di ba? Dumadami sila. Healthy daw, growing, sabi ng AI. Hanggang sa ma-research ko, ay sinasama nila yung yung population ng mga immigrant, mga bagong immigrant from Africa. Alam ba, mga andami nun, mga foreign students from Africa. O pag naging US citizen yan, di African American na yan. Ka-level na ngayon ng mga itim na descendants ng mga enslaved black Americans, di ba? So mali, di ba? So ngayon sabi ko, paano yun? Yun nga na foundational black Americans. Kaya yung Black History Month, mas maganda siyang tawagin na Foundational Black History Month. Kasi pag sinabi mong Black History, kasama na siyempre yung Africa, di ba? Tsaka ibang mga lugar na may mga African people, di ba? African background persons. So mas gusto ko na ngayon yung foundational black Americans. Okay? So diyan pa lang sa term na yan, talagang makikita mo na yung ginagawa ng mga capital W na mga white, capital P na mga puti, na mga konkistador, di ba, mga gunuriya. So grabe sila, grabe talaga, mga grabing pandaraya sa Bisaya, panlimbong, pang panloloko, pang deception talaga. So anyway, balikan tayo sa AI na di yung mga bata, lumaki na sila. May isang laging kasi ang gagawin niya ng AI, pag sinabi mong a black person, lalagyan niya ng yung African talaga na naka-costume pa ng African yung bata. Kailangan mong i-specify na na with the hip hop clothes, di ba? Hip hop attire. Para hindi yung African na black American, kundi talagang US based na black American, di ba? Foundational black American. Sasabihin mo hip hop attire, ganyan. Ay, talagang kulitan, grabe talaga yan, grabe talagang struggle yan. Kasi lahat ng kalokohan, ay grabe nga tong AI na to. Kaya kuminsan sabi ko, siguro may tao ron na pero hindi naman niya ginagawa yung answer. Siguro meron siyang pinipindot, para siyang direktor. May mga idea ng isasagot, ito yung ipipindutin nung tao yung yung i-output niya. Kuminsan may suspecha akong ganun eh. Kasi grabe eh. So anyway, eto na, sabi ko, naglalaro sila. Pinipilit ko na may itim eh. Kasi nawawala yung itim eh. Nawawala yung foundational black American. Nandyan sila lahat yung mga bata. Nawala yung foundational black American. Yung babae, may headdress ng may headdress na African eh. So yung lalaki talaga. Saka sa lahat, yung lalaking itim ang ayaw na ayaw nila. Yung babaeng itim, okay pa sa kanila yan. Yung lalaking itim talaga yung galit na galit sila. Gusto nilang ubusin ang mga lalaking itim. So anyway,
In about 10 miles, Keep right toward Fresno. So anyway, sabi ko, lagyan mo ng ng foundational Black American. Linalagyan. Tapos naglalaro sila, di ba? Naglalaro sila, no? Ayun, naglalaro ng ng frisbee. Frisbee, may frisbee sila. Pero nakaharap sila sa audience lahat. Alam nyo yung itim na lalaki? Ilinalagay niya sa likod. Nakalagay sa likod. Tapos yung frisbee, di ba? Isa lang naman yung frisbee, eh. Nasa galing sa kamay ng galing sa kamay ng puting babae. Galing sa kamay ng puting babae. Tapos yung itim na lalaki nasa likod. It's a puwera, siya lang ang nasa likod. Ay grabe. Talagang hanggang ngayon pag naalala ko yan, grabe. Kaya pinaprioritize natin siya kasi sa Bible, the last shall be the first shall be the last. Pinaprioritize natin yung mga itim. So ayan, manifestation yan ng beast. Yun nga, maraming beast, 'di ba? Puro foreshadow pa ito. Maski anong gawin ko talagang prayer, analyzation, nagpa-fasting ako ng araw-araw, halos araw-araw talaga, more days in a week kaysa. Pero hindi full, partial. Bandang alas 3, kumakain ako, ganyan. Minsan, alas 5, alas 6, alas 7. Pero, mga alas 3, pwede na akong kumain. Minsan, alauna. Depende, pero normally, alas 3 talaga, kain na ako. Pero hindi rin eh. Madalas din. Past 5 na eh. Oo, mas madalas nga actually. Mas madalas past 5. Alas 7. Mas madalas alas 7 na ako kumakain. So anyway, ang laki daw ng pinayat ko, sabi ng mga kaibigan ko na matagal na, 2 years na akong din nakikita. Ang laki daw ng pinayat ko. Gusto ko naman. So anyway, peace, no? Tapos, yun nga na, ikwento ko na dati sa inyo, nabababawan ako sa sa kwento ni Cain at saka ni Abel. Saka yun ding Genesis chapter 3. Nabababawan ako. Ganun lang, you will be like God, self-autonomy. Gusto lang ng tao, self-autonomy. Ganun katindi yun. So, ngayon, dahil nga sa mga pangyayaring ito, pero sa akin yung Matthew 21, yung the parable of the wicked tenants. Ayan na yun. Yung mga masasamang katiwala o tagapag-alaga, tagapag-caretaker ng sakahan ng Diyos. 'Di ba? Tagapag-alaga, katiwala at tagapag-alaga ng sakahan ng Diyos. Vineyard naman sa kanila kasi grapes. Noong pa man, nag-i-instruct na sa akin yun na the kingdom of God, pero hindi sinabi ng Diyos na lupa. The kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruits in due season. So, isang naging conclusion, ang major, ko dati noon, before Trump, before itong Trump 2.0, kasi Trump 2.0 Trump 1.0, pa ako bago pa kami sa Amerika noon, hindi ko pa magets di ba? Wala. Nalilito pa ako, at saka nag-aaral ako ng Hebrew at saka Greek. Grabe. So, walang panahon. Walang panahon na mag-research tungkol sa politika. Pero ang before pa man kami pumunta dito, before 2015, talaga namang na sa akin yung parable of the wicked tenants. Masasamang katiwala. Ang lang sa akin noon, ang talagang main message na inaano ng Holy Spirit sa puso ko,
talagang, anong tawag dito, inaano ng Holy Spirit nga, ini-impress ng Holy Spirit sa akin, ay, the kingdom of God belonged to Israel. So, may kingdom of God na sa Old Testament pa. Di ba? May Old Covenant kingdom of God. Meron ding meron ding tapos yung nakapag-aral tayo ng dyan pa man sa Pilipinas, alam ko na yung inaugurated kingdom, meron na ako kay George Ladd na The Presence of the Future, tsaka iba pa mga libro niya. So alam ko na yung inaugurated kingdom, pero yun nga, yun talagang isa sa mga conclusive sa akin na it was entrusted, the kingdom of God was entrusted to Old Covenant Israel, and then it was taken away from them and given to Jesus Christ, the new Israel. And in union with Jesus by faith, lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, heirs of the kingdom of God. And then ngayon, nandito na yung inaugurated kingdom of God. Di ba? And then the second coming, consummated kingdom of God. So may Old Covenant kingdom of God. Pero pwede mo ring sabihin na merong meron ding Garden of Eden, Edenic kingdom of God So ganun nga, may mga parang progressive din ng kingdom of God. Pero with Trump 2.0, saka nga pala sa Betis, Pampanga. Hello mga taga Betis, saka San Fernando, yung Great I Am Church ng San Fernando. Mga pastor, mga elders, mga members, hello po. Miss na miss ko na kayong lahat. You are some of my favorite people in the world. Yan talaga yung mga taga San Fernando, Pampanga, at saka mga taga Betis. Lalong-lalo na yung mga member ng Great I Am Church. Miss na miss ko na po kayong lahat. So, nagturo tayo dyan. Saka na din sa Malolos. Lahat ng pinuntahan ko, nagturo ako ng yung biblical theology. And tinuro ko yung covenant from Genesis to Revelation. The best that I can. Okay pa ba? Okay pa. na antala. So anyway, hello po sa inyong lahat sa San Fernando at sa Betis. Especially Great I Am Church. So tinuturo ko na yon yung about the covenant. Pero ngayon ko na dito sa Amerika na kasi nga ang tinuro sa atin elementary, both public school saka private school, both secular school saka Catholic school. Wala nang masyadong tao sa nung pumunta yung si Columbus saka yung mga unang yung pilgrims, kaunti lang yung mga Indian, mga Native Americans ang tawag sa kanila daw. So, yun, inoccupy ng United States. Inaalagaan naman daw nila yung mga Native Americans. So, walang injustice na nangyari, ganyan. Yung pala, cover up, propaganda. Propaganda po. Mas maganda na rin, kumbaga, lesser evil na rin yung propaganda ng Amerikano. O hindi naman Amerikano, ng mga puti. Puting European Americans, ayan. Yung propaganda ng European Americans, mas okay na lang kaysa naman Chinese propaganda. Wala, patay tayo. Talagang kawawa na, wala nang freedom, wala nang time freedom. Lesser evil talaga itong US. So, kung akong tatanungin, stick with the US kasi lesser evil. Tsaka at least may freedom nga tayo. Nasa Amerika ako, nakakapagsalita ako ng ganito, nakakapagsulat ako ng ganito. Kung ano-ano nang tawag ko kay sa presidente nila. Di ba? Tonto. Kasi naman yung tonto, sa Pilipino kasi parang napaka-bad ng tonto. Mura. Sa Spanish, Latino, Mexican, etc. culture, mura din siya.
Pero kasi may mga Spanish Bible sa Proverbs, yung foolish, the fool. At saka sa Psalms, the fool says in the tonto, yung tonto. El tonto. El tonto ba? Oo, el tonto. Kung ano nang tawag ko, di ba? Ngayon naman, pinaka-latest tawag sa presidente nila, meron deserving jail tonto nga. Deserving jail tonto. Ngayon naman, degenerate Judas traitor. Judas talaga eh. Sinisira niyang Amerika eh. Kasi ganun pala sila yung mga extreme right. Gusto nila maging diktadorya na tong Amerika. Katulad ng China at saka Russia. So idol nila si Putin. Napapansin ko rin yun sa sa mga bata. Kaya talaga pati yung mga games. Kaya In 2 miles, keep right. Right toward Fresno. kailangan natin yung kasi napansin ko yung mga bata. Dati kasi nung nakasuot ako ng Superman. May nagbigay sa akin ito. Before Trump before Trump 2.0. Akin na to. 2002 pa yata to sa akin. Anyway, di ganyan naman Superman, Batman, kung sino yung mabuti, yun ang idol natin. Aba, may maraming mga bata, napansin ko, the past years, mga idol nila yung mga masasama. Yung mga bad, yun ang gusto nila. Kasi yung bad, yun ang ginagawa nilang cool. So, kaya nga, yun nga, naging idol na nila nagiging idol na nila si Putin. Ngayon, gusto nila maging diktadorya tong Amerika. Yeah. So, pero sinisira nila. So, traitor. Pero yun nga, may kalayaan, di ba? Nagagawa ko ito. Tsaka buhay pa ako, di ba? So, may tsaka nakikita ko meron pa rin mga, hindi naman lahat Kristiyano, pero maski na mga hindi Kristiyano na mga Amerikano, especially mga itim, tsaka mga Latino, Mexican, Latino, sila, freedom people, mga freedom people pa rin. Pero marami rin mga tuta. Anyway, Use the right 2 lanes to keep. Keep right toward Fresno. Anyway, mga brad, mga chong, yung mga chong, dapat totoo na yung chang sa chong. Mga chong. So anyway, dahil sa kanya, naging Keep right. na-research ko na ngayon, bakit ganito sila, di ba? For about 60 miles. Continue straight. Bakit ganito sila? Kala ko ba mga freedom people to mga to? Ayun nga, talagang masama sila. Yung mga ninuno nila talagang mga bad. Tapos, pati nila na Kristiyano sila. Parang na nga, yung istorya ng mga pilgrim. Parang na nga siyang mythology, parang ganun Ewan ko, i-research pa natin yung. Kasi bad fruit talaga Bakit naman kung at saka mga protestante, mga evangelical, bakit ganun, di ba? Bakit nila inubos 70% ng mga native? Tapos tinatabunan nila, kino-cover up nila. Tapos yung slavery, mga evangelical yun, mga protestant, mga evangelical, mga Baptist, yung Southern Baptist Convention, talagang grabe. Pero nag-apologize naman ng Southern Baptist, so landmark yon. Landmark apology, 19, ba yun? Bago lang ba yun? 2009? Basta may landmark na apology ang Southern Baptist tungkol sa slavery. Kasi talaga palang yung Southern Baptist, hindi maganda ang simula. Talagang racist, white supremacist. So, mabalik tayo ngayon doon sa talinghaga ng masasamang katiwala.
naisip ko ngayon, parang mas ma-explain yung, di ba, nababawan ako sa kwento ni Adan sa si Adan at ni Genesis chapter 3 saka Genesis chapter 4. Nababawan ako, di ba? The fall of Adam saka yung the murder of Abel. Bababawan ako. So, sabi kasi dun sa sa talinghaga ng masasamang katiwala, yung mga tenant, yung mga katiwala nung nagpadala ang may-ari ng mga servant niya, yun yung mga prophet, sabi ng mga ang consensus. Ako agree naman ako. Kasi may mga ibang verses sa Matthew, Luke na yung the prophets were sent to the ancient Israelites and they beat them up, they stoned them, di ba? Some of them they killed. So ayaw nila ng mga propeta. Kasi yung mga propeta yun ang nagsasabi ng totoo, di ba? Ayaw ng mga makapangyarihan ng katotohanan kasi nga pang-cover up nila yung yung deception. So yung mga servants ng pinagpapatay ng mga mga masasamang katiwala, binugbog, yung iba naman pinatay, di ba? So sa bandang huli, 2 batch yun. Yung pangalawa mas marami nang pinadala ng Panginoon ng may-ari. Yung huli, yung anak. Sabi, re-respetuhin tong anak ko. O yun, nang nakita nila yung anak, ito yung ito yung tagapagmana, patayin natin para itong sakahan, itong kalupaang ito maging atin na. O di ba? Yung mga mga street wisdom sa Pilipinas na ang mga tao pumapatay para sa lupa, di ba? Ang mga tao pumapatay para sa lupa. So isipin natin 'yon, no, na yan, kasabihan natin 'yan, no? O street wisdom sa Pilipino 'yan. People kill because of land. So yun, sabi ko, makes sense yung kay Adan at kay Eva. Talaga yun? Kudita yun, di ba? Kudita. Yan, nangyari sa Senado dyan. Ang tawag, kudita, di ba? Okay. So, sa akin, bahala na kayo mag-analyze kung anong nyo dyan, analysis nyo dyan. Hindi na ako makikisawsaw kasi dito pa lang, grabe na ang ko dito Grabe na ang aking pighati, mga kapatid. Saka yung focus ko dito. Grabe talaga, kailangan talaga focus. Hindi na nga ako Hindi na nga ako umiinom pag may kasama kaibigan, ako ng beer. Sige beer. Inom tayong beer. Isa na lang. Isang ng beer na lang. Grabe, dati 1 case, 2 case. Kaya kong uminom ng 1 case ng Red Horse. Magdamag. Sipin nyo yun. Mahigit pa. Di ba? Ganun tayo. Yung ngayon isang beer na, bihirang-bihira pa. Bihira talaga. So anyway, kayo nang bahala dyan. Yung patayan dahil nga sa lupa. So, sa Genesis 3,